nagapasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa ako nga kinabuhi. And actually mga past 3 weeks dili gid maayo ang ako ang paminaw, but God sustained me. And isa gid nga akong gapasalamatan is ang katong nahitabo nga kantata. Pasalamat ko sa Ginoo nga naka-apil ko sa kantata and He sustained me. And na-enjoy gid ako ang pag-apil sa kantata. And actually ang mga messages ganahan kay ko sa mga truth nga na sa mga kanta. And actually katong nga kantata naka-apil gyapon ko ato I think mga 10 years ago. Then naka-apil gyapon ko karon. So kapasalamat gid ko sa Ginoo kay ang message gid sa kantata is, ang message sa mga kanta is maayo gyud, and it really reminds me of who I am. Especially ang kanta nga Grace Flows Down, Not Guilty, Cross Before Me. It really reminds me kung si kinsa gid ko atubangan sa Ginoo. And pasalamat sad ko sa pag-sustain sa Ginoo sa ako ang health. And even man sa actually nahuman nga funeral services, pasalamat ko sa Ginoo kay siya gid ang naga-sustain. Nay mga nights nga sige ko ubiyahe sa Violeta kay para lang gyud nga ma-anticipate na ko unsa nga program dapat ang mahatag or unsa ang need nila, makuan gyud sa church ba, ma-address gyud siya. And pasalamat pud ko sa kaayo gyud sa Ginoo sa ako nga kinabuhi. And for that, to God be all the glory. And karon nga gabi dadon ta mo sa isa gyapon ka familiar nga passage, feeding of 5,000 men ni Jesus Christ. And sa passage nga atong pagatun-an karon, sa kinabuhi nato karon, isa gyud ka butang nga naghatag kanato og nay isa ka butang sa ato nga kinabuhi, dili lang sa ako, and maybe it is true sa imo pod, nga kinabitawng naghatag kanato og kadasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi. And dili lang sa mga sa kalibutanon nga bahin, but even sa ato nga mga spiritual nga kinabuhi, and that is ang pursuit sa ato nga kinabuhi. Actually, one of the effect even man sa mga Bible story nga atong madunggan, nga if ma-encounter nato si Jesus Christ sa ato nga kinabuhi, if mailhan nato si Jesus Christ sa ato nga kinabuhi, isa gyud ang gina-change niya sa ato nga kinabuhi, isang atong mga pursuits sa kinabuhi. Just like Zacchaeus, sa time nga gipakita sa Ginoo ang iha nga grace o ang iha nga gugma kang Zacchaeus, it really changed ang kinabuhi ni Zacchaeus. In fact, siguro wala man na mention sa Bible, siguro isa sa mga pursuit ni Zacchaeus sa iya nga kinabuhi before he encountered Jesus Christ is to get rich. Mahimo nga kwartahan or mahimo nga sikat sa ilang nga kinabuhi. But sa moment nga gipakita sa Ginoo ang kaluoy kaniya, ningon din siya kay Jesus Christ nga, Lord, ibalik nako tanan ang kwarta nga akong nakuha sa dautan nga pamaagi. And it makes him nga kinang nagko sa iya nga naagyoy maayo nga direction ang iya nga kinabuhi, ug naagyoy maayo nga tinguha ang iya nga kinabuhi. And dili lang si Zacchaeus but also si Saul or si Apostle Paul. Sa moment nga na-encounter niya si Jesus Christ sa Acts chapter 9, sa road of Damascus, during that time, ang iyang before he encountered Jesus Christ, ang iyang purpose is to kill at madakpan ang tanan nga Kristohanon. But sa moment nga na-encounter niya si Jesus Christ, na-change ang iyang purpose, na-change ang iyang tinguha sa kinabuhi. And sa ato karon nga mga panahon, ang kining mga pursuits nato sa kinabuhi, mo na naghatag kanato nga usahay malipayon ta sa atong pagtrabaho, kay gusto nato nga mag-success ta sa ato nga mga trabaho. And even man
bisan gani sa pag-eskwela, bisag ang mga student, daghan kayo activities nga usahay mas makitan, though sad man kaayo paminan, pero naagay mga student nga mas priority nila ang pag-eskwela kaysa sa Ginoo. Because ang ilang pursuit is to have grades sa kinabuhi. And bisan pa og pila ka days ang pagbilar para lang nga mahuman ang requirement to have a good grades. Even man sa ato nga mga ministry sa church, no? Ang atong mga tinuod nato nga pursuit sa ministry, mao gyud naghatag kanato og kadasig, intensity sa pag-alagad, and especially sa pagbuhat sa mga ministry nga gi-entrust sa ato sa Ginoo. And karon sa passage nga atong pagatun-an, isa gyud though sa passage nga atong pagatun-an, makita nato dinhi ang mga practical nga mga aspeto sa pursuits nga dapat siguro evaluate nato atong kaugalingon. Especially sa ato nga pag alagad karon. Kaysa usahay ang isa ka mindset nato as human, pag naa nata sa sakto nga edad, usahay kining mga pursuit sa pag-alagad sa Ginoo gakawala. No? Nay mga uban nga Kristohanon nga ana ko sa sakto nga edad. And I think mora ni pud ang akong pwede nga mahatag sa Ginoo. Tungod sa akong kaidaron ug tungod sa ako ang siguro physical nga condition. Yet ang Bible nagsulti kanato nga wala sa edad, wala sa unsa ang naa sa ato or unsa ang mga butang nga naa sa ato ang mag-cause sa ato nga maging madasigon sa pag-alagad o sa pagbuhat sa ministry sa Ginoo. And sa akong basahon ang atong passage karon sa John chapter 6 verse 8 to 15 lang ang akong basahon. Akong basahon and follow me with your eyes. Verse 8, one of his disciples, Andrew, Simon Peter, brother, said to him, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many? Jesus said, have the people sit down. Now, there was much grass in the place, so the men sat down, about 5,000 in number. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the fish, and as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, gather up the leftovers, fragments, that nothing may be lost. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. When the people saw that the sign that he had done, they said, this is indeed the prophet who is to come into the world. Perceiving then that they were about to come and take by force to make them king, Jesus withdrew again unto the mountain by himself. Praise God sa iya nga pulong atong gibasa. Actually, ang atong focus karon sa ato nga pagtuon is ang kinabuhi ani nga bata. Kay kung tan-aw nato sa kadaghan tao during that time, naara gyud isa ka bata nga lalaki nga nakadala og pagkaon. And actually kini nga bata, kung tan-aw nato, ang iyang dala is barley loaves, 5 barley loaves. When I search kung unsa ang pasabot sa barley loaves, actually ang barley loaves, it's a bread nga pagkaon sa mga pobre. Kay ang gigamit ani nga mga grains is dili fine. And it is a common food sa mga pobre during that time. And kung tan-aw nato ba,
Kung tanaw nato ang bata, actually nag-uban siya during that time siguro, wa man na-mention sa Bible, but one of the significant reason nga no nag-uban siya during that time is Jesus Christ was very known that time because of mga miracles nga iyang gibuhat, because of mga butang nga iyang gipangbuhat, healing the sick, even katong walay mga tambal nga mga sakit, maayuhan. And siguro kini nga bata, curious lang siya kinsa si Jesus Christ. And during that time, siguro sa moment nga si pag-uban niya kay Jesus, o pag-uban-uban niya sa crowd, and he heard ang preaching ni Jesus Christ. And nailhan niya kinsa si Jesus Christ, and it really changed ang iyahang siguro from being curious and being a follower, a true follower of Jesus Christ. Kay nailhan niya during that time kinsa gyud si Jesus Christ. And actually, ang person sa kinabuhi importante kaayo sa ato, especially nga mga Kristohanon. Kay usahay, dinhi nato makita ang ato ang kinang kalipay no sa pag-alagad sa Ginoo. Kung sakto ang ato ang mga pursuit sa pag-alagad sa Ginoo, it really give us joy sa pag-alagad sa Ginoo. And even ang ato ang mga, di ba, ang atong worth, usahay kini nga mga pursuit, diha nato makita ang atong values ug ang worth sa ato nga kinabuhi. That's why isa gyud nga impact nga dapat nato makitaan sa ato nga kinabuhi. Kung kita nakaila kay Jesus Christ gyud sa ato nga kinabuhi, is ang kinang mga unsay mga reasons, unsay behind sa atong mga pursuit sa ato nga kinabuhi. Especially sa pag-alagad sa Ginoo. Una nga atong makita din ni actually ang isa gid nga atong makita sa kinabuhi ani nga bata na change ang iyang perspective sa pag-uban sa Ginoo, sa pagsunod niya sa Ginoo. Maybe ang iyang kay ngano man kini nga pagkaon kini nga pagkaon dili baya kayo daghan. And sa tawhanon nga pagtan-aw, 5 loaves nga simple lang kaayo nga pagkaon and 2 fishes dili gid enough for 5,000 ka tao. And makita nato diha nga ang iyang na change gid iyang perspective kay ngano man iyang gi-allow nga ang iyang pagkaon nga balon no nga maihatag or maduol or ma-present kang Jesus Christ. And makita nato sa story diha nga wala gid siya nag-against nga no. Wala nato makita diha nga gamay lang kay ni, enough lang ni para sa ako. And ang description sa Bible during that time, kapoy na ang mga tao, gutom na sila, and maybe maupod na ang experience ana nga bata. Yet na-change gid ang iyang perspective. That's why instead makita nato dinhi nga makita nato dinhi nga na-change gid ang perspective sa bata. And as a Christian, importante kaayo nga naatay godly perspective sa ato nga kinabuhi. Kay ingon ang Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge God, and He shall direct thy path. Kung makita nato diha nga kung kita natay godly perspective, naapoy direction ang ato ang kinabuhi. Ang atong pag-alagad sa Ginoo na i-direction. Dili lang ta magpabilin nga kinabitawng di ta magpabilin nga dili nato magamit ang atong kinabuhi or dili magamit sa Ginoo ang atong kinabuhi for His glory. Nga kung kita as a Christian, kung tinuod gyud ta nga nakaila kay Jesus Christ, naagid tay tinguha nga ipagamit nato ang ato ang kinabuhi. And ang godly perspective na alay siguro tulo ka butang nga akong nakita nga importante kaayo. If we have godly perspective, makita siya sa atong mga priority sa ato nga kinabuhi. Unsa man gyud ang atong mga priority sa ato nga kinabuhi? Matthew 6:33 said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
ang atong godly perspective makita sa mga priorities nato sa ato nga kinabuhi. Second, nga atong makitaan diha, ang atong godly perspective makitaan pud na siya sa mga plano sa ato nga kinabuhi. Mga plans nato sa kinabuhi. No, natay mga plano and we need to incorporate ang kabubuton sa Ginoo sa ato nga mga plano. Busa bitaw ang Psalms 37:5 nagsulti, whatever plans that you have, commit it to the Lord and He will act on it. Ang Ginoo ang maglihok sa atong mga plano sa ato nga kinabuhi. Kay kining mga plano nato sa kinabuhi, especially sa pag-alagad sa Ginoo, mao gini maghatag sa atong spiritual direction. Nga even though naa ta sa sakto nga pang-edad, naagya pun tay gusto makabot labi na gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Gusto nato nga until nga kwaon ta sa Ginoo, ang atong kinabuhi is ma-maximize para sa iya nga kahimayaan. And what else? Ikatulo, godly perspective makita gyapon nato diya sa atong mga purpose sa kinabuhi. Ang purpose sa ato nga kinabuhi actually dili siya gakawala even karon. Naay purpose ang ato nga kinabuhi. And makita nato sa Ecclesiastes nga isa gyud nga pinaka-purpose sa ato nga kinabuhi is to give glory sa Ginoo. That's why kung ang atong purpose is to give glory sa Ginoo, whatever nga atong ginabuhat, we would like to glorify God sa ato nga kinabuhi. Sa trabaho man, sa pag-eskwela man, even mas the more sa pag-alagad sa Ginoo. No? Purpose sa kinabuhi. Kay nga naman ang purpose sa kinabuhi mo'y maghatag sa ato pood og reason nga maging kinabitang sakto ang atong kinabuhi at tubangan sa Ginoo. That's why bitaw Job sa Job 23:10 nga ingon siya nga, Lord, do sa iya nga kinabuhi daghan siya og problema, daghan ni abot sa iya nga pagsulay. Pero when he look at God, Lord, ansa Lord, bisag asa ko nimo dadon, I will follow you. Kay nga naman siya nga, because I will comfort as gold. It gives him nga reason nga maging pure ang iyang intention sa pag-alagad sa Ginoo. And that's why kung tan-aw nato ang kinabuhi sa bata, from being curious kinsa gyud si Jesus Christ, sa time nga nadunggan niya si Jesus Christ, na-encounter niya si Jesus Christ, na-change ang perspective sa iya nga kinabuhi. That's why instead nga ang iyang pagkaon nga dala para sa iyang kaugalingon, he give it to the Lord. So that God will use it nga maging mahimo nga maghamit sa Ginoo to provide ang ilang need during that time. That's why kung naatay godly perspective, it makes us to give ourselves willingly to the Lord. And saligan nato ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. We will entrust the power of God sa ato nga kinabuhi. And aside ana, mag-cause sa ato to be more generous sa pag-alagad sa Ginoo. Second, ato makitan aning bata. Siguro kung tan-aw nato dinhi sa passage nga atong gibasa, ang kining bata sa verse 8, si Simon Peter ang nakakita sa iyaha. Si Simon Peter ang nakakita sa iyaha nga naa siya and si Simon Peter ang
nag-istorya kay Jesus Christ nga, Lord, na isa ka bata nga naidala nga pagkaon. And actually, sa uban nga passages, labi na sa Mark chapter 6, wala gi-mention dito ang isa ka bata. Kundili, diretso gi-mention nga na ay 5 loaves and 2 fishes. But dinhi sa John chapter 6, gi-mention gyud ang kinabuhi sa bata. Kay nga naman, significant ang iyahang kinabuhi during that time. Kung tanaw nato sa kadaghan tao during that time, isa ra gyud ka bata ang naay dala nga pagkaon. And wala man gi-mention dinhi sa passage, but kung tanaw nato, he listened to God kay Jesus Christ, unsa ang giwali ni Jesus Christ, and he understand ang pulong sa Ginoo. And kung makita po nato diha, he really trusted God sa iyang kinabuhi. And makita nato ba nga ang pulong sa Ginoo nga iyang nadunggan from Jesus Christ, he really plant it to his heart or to his life. Nga naagay nai-impact sa iyang kinabuhi. Kay nga naman ang paghatag niya sa pagkaon, wala siya nagduha-duha. He give it to Jesus Christ. And makita nato nga ang pulong sa Ginoo iyag yung gitanom sa iya nga kinabuhi. Isa gyud nga for us to have a right pursuit sa kinabuhi, importante kaayo that the word of God is really planted sa ato nga kinabuhi. Kay nga naman, usahay ang success sa ministry, dili siya makita usahay sa resulta sa ato nga ministry. But sometimes, ang success sa ministry is ang pag-penetrate sa pulong sa Ginoo, especially good sa ato nga kinabuhi. Just like sa seed of the sower, di ba? Gigamit sa Ginoo nga ang seed is the word of God, and the soil is ang klase-klase nga kasing-kasing sa tao. And makita nato diha, ang isa gid nga to makita ana nga lesson nga ang success sa ministry is ang pag-penetrate deeply or pagbunga sa pulong sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Nga makita the way we live our life, the way we think, and the way we speak. Nga always gyud makita ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. And unsay significant ani? Makita siya sa daily nato nga pagkinabuhi, either man sa mga engagement nato, sa mga activity sa pang-adlaw-adlaw nato. Even gani ang pagsakay, kinabitang mag-commute ka from home to work. Ako na-experience ko na siya sa una nga kinabitang magsakay ka from Malaybalay to Dalwangan. And night times, usahay masakyan nimo nga multicab nga okay kaayo. Napoy times nga ang among in is 6:30. Usahay makasakay ka og mga 5:40. Pero late lang gyapon ka moabot. Bisag early na kay ka nagsakay kay ngano man, sige hunong-hunong dagan pasahero, hunong na pod. Taud-taud hunong na pod. Engagement or mga activity nga where you are engaged daily. Diha makita ang imuha nga sometimes ang pagsakay pasensya and understanding towards sa uban tao. Nga ang imuha nga kinabuhi ba dili naga-rely sa circumstances kung unsa ang naa sa imo nga palibot. But ang imuhang daily life is naga-depend sa imong relationship sa Ginoo. No? Pursuit sa kinabuhi, makita usahay sa paghatag natog important sa pulong sa Ginoo. Nganuman, naay duha ka butang ako nakitan, Psalms 119:105. The word of God is ang kahayag sa ato nga kinabuhi. It gives us a godly perspective, godly insight sa mga butang around us.
maghatag og kahayag sa ato nga kinabuhi. It enlightens our life. Nga the Word of God reminds us sa Hebrews nga let's fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Second, nga ito makita diha, importante kaayo. The pursuits of life, it gives significance sa paghatag og importance sa pulong sa Ginoo. Second, kay ngano man, the Word of God empowers our life. The Word of God empowers our life. Ingon si Jesus Christ sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Sa panahon nga, example, one of our members, isa nato kay igsuon dinhi naka-experience og kamatayon sa loved ones. The Word of God give us strength nga magpadayon. Give us comfort. Sa panahon nga naatay mga kabalaka sa ato nga kinabuhi, the Word of God give us peace. And the promises of God, makita nato nga it is true sa ato nga kinabuhi. Makita nato ang pulong sa Ginoo is tinuod. He will never leave us nor forsake us. The Word of God enlightens our life and empowers our life. And ang pulong sa Ginoo may mag-cause sa atong pursuit to give us kinabitang maayo nga mga pursuit sa kinabuhi, especially na gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Thirdly, nga atong makitaan dinhi, isa nga atong makita sa story ani ay ang kalipay sa bata. Nga ang pagkaon nga iyang dala is mahatag niya or ma-offer niya sa Ginoo. That's why isa nga nag-cause sa atong pursuit sa kinabuhi is ang atong kalipay sa pagkinabuhi. That's why importante kayo nga natay godly pursuits in life. Kay ngano man, it also causes us to be joyful sa atong pag-alagad sa Ginoo. And ang pag-alagad sa Ginoo dili siya actually kung tan-awon bitaw nato ani nga passage, dili siya nagakihinanglan og dagko gyud kaayo nga mga butang. Makita nato dinhi that if we are faithful in little things sa pag-alagad sa Ginoo, ang kinang little things nga atong gihatag sa Ginoo wala ta kabalo unsay impact ana later on sa ato nga mga ministry. Nga ang pagkaon nila sobra-sobra pa. No, ang gamay nga butang it provides sa pagkaon sa 5,000 man. And sobra pa gyud. Ang gagmay nato nga mga paghatag sa Ginoo, even man sa time, sa effort, wala ta kabalo unsaon paggamit sa Ginoo. Nga it will God use it mightily for His glory. Makita nato dinhi nga sa atong passage karon nga kung ikaw gyud nakaila sa Ginoo kay Jesus Christ as your Lord and Savior sa imo nga kinabuhi, it will cause you to have a godly pursuit sa imo nga kinabuhi. And ang atong godly pursuit makita sa ato ang sa atong perspective sa kinabuhi, sa paghatag og importance sa pulong sa Ginoo, and lastly, ang kalipay, ang nagahatag og kalipay sa ato nga kinabuhi. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we praise you and we thank you, Ginoo, sa imo nga gihatag kanamo nga time nga kami makapamalandong sa imo nga pulong, Ginoo. Lord, I pray nga ikaw gyud magamit ani Ginoo sa matag usa
nga maghatag kanamo Ginoo og desire nga mga tinguha sa kinabuhi Ginoo, nga ikaw gyud ang among himayaon ug ikaw ang masentro sa amo nga kinabuhi. Lord, nga karon nga gabi ikaw gyud Ginoo magatabang kanamo kung naaman mi mga kauban Ginoo nga nahimo man nga stagnant ang iya nga Christian life. Lord, ikaw gyud kig-istorya kaniya Ginoo nga as a Christian dapat kami mahimo nga madasigon, maging passionate sa among pag-alagad. Nga Lord, dili lang kami kutob sa pagpaminaw, but also doers of your word. Lord, akong pagampo nga ikaw gyud padayon Ginoo set pod sa among nga kasing-kasing. Maghatag kanamo Ginoo og mga panghunahuna Ginoo nga kami dili lang kami Ginoo makontento kung unsa ang naa karon sa amo nga kinabuhi, labi na gyud sa pag-alagad kanimo, but we aim for more, we desire for more Ginoo sa pag-alagad diha kanimo, nga even Ginoo sa even man Ginoo sa amo nga kinabuhi siguro wala nay kauban namo Ginoo nga walang gyud kami siguro nga mahatag sa pag-alagad diha kanimo, but Lord, we could give our time and our effort sa pag-alagad diha kanimo. Lord, nga mag-cause kani nga mga kamatuoran Ginoo nga kami mahimo nga madasigon gyud sa pag-alagad diha kanimo. O kini nga tanan nagitugyan nako sa nga Jesus Christ. Amen.